At about tayo dito kay Greg Slaughter. Ito, mukhang mabubuhayan, especially mga Ginebra fans dyan. So speaking of size pa rin yan ang tinalakay via pass break credit po about sa Barangay Ginebra. So ito raw ang potential solution to improve their front court, yung maibalik ang dating Ginebra big man na si Greg Slaughter. So nito lang napabalitang inilagay si Slaughter or playing rights nitong si Greg Slaughter sa trading block nitong team na kasalukuyang may hawak sa rights niya sa PBA na team ng Titan Ultra, matapos ngang hindi magkasundo sa contract agreement si Greg at ang kampo ng Titan Ultra. So kaya naman ngayon mas lumaki ang usap-usapay posibleng pagbabalik nito sa Ginebra, lalo't need ng Ginebra ngayon ng tulad ni Greg Slaughter. Kaya naman sa isang update or nabasa nating update dito sa fast break, nagtanong di umano raw sila kay Ginebra mentor Tim Cone about the possibility of muling pagkuha nila sa 7-foot Cebuano center na ito. At batay di umano sa naging pagsagot nga po nitong si Coach Tim, ayon kay Coach Tim, credit po, "That's not something we would divulge at this time." So kung sa Tagalog, kung ating tatagalugin, ayan nga raw yung bagay na hindi pa dapat ipaalam or ibunyag sa ngayon. So kung ganun ang naging sagot nitong si Coach Tim, maaaring possible kunin muli ito si Greg or possible hindi rin. So dalawa lang ang pupuntahan yan, kaya naman kaabang-abang for sure yan. Dahil pag nagkataon, panigurado, muli tayong makakakita ng original Twin Towers sa Barangay Ginebra. So abang-abang sa mga susunod na update patungkol nga dito. At about naman tayo dito kay Maverick Ahamnisi. So formal nang humingi ng trade kay Boss Al si Maverick Ahamnisi. Kaya expected natin sa mga susunod na araw may mga papalit na or may papalit ng bagong kabarangay kay Maverick Ahamnisi. So balita nga yung message mismo nitong si Maverick Ahamnisi si Boss Al at nakiusap nitong i-trade na siya. At balita nga po, maging ang agent nito na si Mr. Danny Espiritu, in-inform na nga rin po itong si Boss Al about sa naging request ni Maverick. At pumayag naman agad itong si Boss Al. So mahirap na desisyon kung tutuusin ito kay Maverick Ahamnisi. Aminado nga ito na tumatanda na siya. So gusto niya nga ring mapatunayan pa na may bubuga pa siya sa larangan ng basketball. Inamin din ito na wala siyang problema sa team at sa mga players. Mababait daw ang mga ito. Ang dahilan nga lang niya, kaunting panahon na natitira sa basketball career niya. Kaya naman gusto niya nga na i-enjoy ang kanyang mga natitirang taon sa paglalaro ng basketball. So kumbaga, siguro para sa opinion natin din dito gusto rin ni Mav na mas mahabang playing time. Dahil sa Ginebra nga po, habang tumatagal nga siya, dito kita namang pawala na ng pawala ang playing time nito rito. Kumbaga, halos din na nga siya nasasama sa regular rotation games sa ngayon dito sa Ginebra. Hindi gaya ng dati. So kung tutuusin, napakahusay pa din naman itong si Mav. Bigyan mo lang yan ng mahabang playing time, lalabas muli ang laro niyan. Siguro kaya ganun din yung naging desisyon niya ay dahil na rin siguro sa mga nababasa rin niya. Kung tutuusin ang hirap maglaro ng 100% kung ikaw mababalita mo na ite-trade ka gaya na lamang nitong nakaraan. Bukod dun nito lang sa inilabas na update nga po ng fast break credit po. Nito lang, may mga balitang etong si Ahamnisi na-offer na po for trade sa Converge at Meralco. Pero both deals did not push through. So abangan natin sa mga susunod na araw kung saan mapapatrade itong si Maverick Ahamnisi at kung saan team ito mapupunta at kung sino ang makakapalit niya. Justin Chua. So kasalukuyan nga pong inilagay or nalagay na sa pagiging unrestricted free agent itong big man na si Justin Chua. Mukhang di na kailangan ng Blackwater bossing talaga ang nasabing manlalaro dahil hindi nila ilalagay sa pagiging unrestricted free agent ito kung need nila ng big man na gaya niya. Kung tutuusin sayang din itong si Justin Chua. Veteran big man na consistent ang laruan. May laro sa ilalim at perimeter shooter talaga. Kagandahan pa sa kanya,
yung mahabang experience niya dito sa liga. So nakapaglaro lang naman siya sa PBA since 2013 pa. Biruin mo, ang tagal na panahon na. Kumbaga, sanay na siya sa estilo ng laro dito sa PBA. Sa karir niya sa PBA, bago nga siya nalagay nito lang sa pagiging unrestricted free agent or nalagay sa unrestricted free agent list, nakapaglaro nga ito sa 8 koponan, gaya na lamang ng team ng Global Port Batang Pier, San Miguel Beermen, Baracol Bull Energy, Meralco Bolts, Phoenix Super LPG Fuel Masters, NLEX Road Warriors, TNT Tropang Giga, at Blackwater Bossing. So ngayong nasa unrestricted free agent list na nga po, balitay may 2 koponan na sa PBA na nais mag-sign kay Justin Chua. Yung isa nga po di umano TNT at yung isa ay ang Titan Ultra. Kaya naman, sino kaya itong teams na magiging bagong koponan sa PBA ni Justin Chua soon? At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.